Sayang, napanood ko yung ibang reaksyon patungkol dito kay Medit sa sinasapit ng kanyang buhay sa ngayon, sa kasalukuyan. Naalala ko pa, nung si Medit ay namamayagpag sa Dandit, sa piling ng Kalingap. Subalit ngayon, mukhang ang kanyang buhay ay mahirap nang i-edit. Ibig sabihin, hindi na maganda ang mga nangyayari. Ang dami na kasing nangyari. Hindi ba, Medit? Maraming nangyari. Si Medit noon ay nasa ibabaw. Subalit siya po ay nalaglag at gumapang. Saan ba yun? Ibig ko sabihin, nasa ibabaw, nasa kanyang tagumpay, rurok ng tagumpay. At ngayon ay bumagsak na naman at tila bagay gagapang. Ang daming nangyaring maganda sa kanyang buhay nung siya ay nasa Kalingap pa. Maraming sponsor, maraming oportunidad, maraming magagandang nangyayari sa kanyang buhay. Representative o ambassador ng kanilang school, scholar, mayroon pang billboard. Subalit ngayon, yung billboard na yan, napalitan na. Mukhang mahihirapan na siyang magbayad ng mga bills. Wala nang board. At dahil sa kakaisip ng pangbayad ng bills, siya ngayon ay maboboard. Sayang. Sayang ang nangyari kay Medit. Sabi nga nila, mukhang bumalik na naman daw sa bangketa sa pagtitinda. Itong si Medit ng Leche Plan. Iniisip ko tuloy na ito kaya ay dahil gusto niya lang ipakita na siya ay nagsisikap pa rin sa kabila ng lahat na hindi siya umaasa sa mga sponsor, sa mga binibigay ng iba. At pinapakita niya sa bawat isa sa atin na hindi siya aasa sa binibigay ng mga sponsor, sa mga binibigay ng mga tao sa paligid niya. Kung yun ang rason, paano naman kung talagang iniwan na siya ng mga sponsor? Iniwan na siya. Pagkatapos na iwan siya ni James, wala na rin jam date. Sayang, napaka-sweet pa naman nila, parang Coco Jam. Subalit ngayon, wala na. Wala talagang forever. Lalo na kapag masyado kang nalula sa taas ng iyong lipad. Naakala mo ba'y ang lahat ng iyong mga tinatamasa sa buhay na material, pinansyal, ay wala ng hangganan? Mapapakanta ka na lang ng para bang ang lahat ay walang hangganan dahil sa sarap ng nararanasan kung mula sa puso ay tunay ngang ganyan. Ganyan ang mangyayari kapag masyado kang nalula, masyado nang lumaki ang ulo, na para bang mayroong kang hydrocephalus. At sa tingin mo, dahil may mga taga-suporta ka na, gusto mo na magsarili at kaya mo nang dumiskarte sa sarili mong kaparaanan. Which is, wala namang problema sana kung ikaw ay didiskarte sa iyong sariling kaparaanan o kakayanan. Subalit, ang masama kasi, iniwan ng Kalingap. Nagsarili at yun, pagkatapos ng mahabang araw, ng ilang araw, buwan o taon, makikita niya ang kanyang sarili na babalik sa dati at nag-iisa. Yan ang nangyari kay Medit. Masyado siyang nasarapan. Ngayon, wala na rin siyang mai-content na masyado. Wala na rin sigurong mga sumusuporta sa kanya. Wala na siyang mga reactors na matitino na nagtatanggol sa kanya. Matitino ba? Wala naman sigurong matinong reactor si Medit, no? Kaya nagkaganon din naman. Na ang ginawa niya, pagkatapos siyang ipagtanggol ng kanyang mga reactors, ay pinagsisipa niya rin. Siyempre, yung mga natira sa kanya ay yung mga sinasabi niyang mga sponsor na tumutulong sa kanya. Subalit, unti-unti nating nakikita ngayon ang pagbagsak ni Medit. Bumabalik na siya sa dati niyang kalagayan. Huwag naman sana. Sana mali ako sapagkat mahirap. Mahirap. Hindi pinag-uusapan natin dito yung mismong kalagayan lamang ni Medit, kung hindi mismo yung kanyang pamilya. Doon ako sa kanyang pamilya naaawa. Pero kay Medit, okay lang. Sanay naman gumapang si Medit eh. Nalaglag nga yan sa kama, tapos gumapang eh. Okay lang. Lalo pa ngayon, kahit malaglag siya at gumapang, alam na alam ni Medit ang kanyang gagawin. Siguro, magbablog-vlog na lang siya,
no, magpapakita ng kanyang ikinabubuhay, isang baboy, dalawang baboy, o kung ano man, isang leche plan, dalawang leche plan, bili na kayo. Subalit, ang prinsipyo, ang pagtanaw ng utang na loob, ang paglapat ng paa sa lupa, kailanman ay hindi natin pwedeng bilhin. Kaya sa mga pagkakataong ito, tama nga ang kasabihan na, aanhin mo pa ang damo kung matinik malalim. Yan ang nangyari kay Medit. Sayang, may itsura pa naman si Medit. At gaya ng sabi ko, yung buhay ngayon ni Medit, may hirap nang i-edit. Napapaisip tuloy ako ngayon kung si Medit ba talaga ay dating nakatira sa Bermuda Triangle, sapagkat lahat na lang na dumadaan sa kanya ay nawawala. Nawalan siya ng sponsor, nawalan ng collab team, nawalan ng utang na loob, nawala sa sarili, at nawalan ng best friend. Sayang, wala na lahat. Wala na, ayoko na rin.